Magandang hapon mga kabisdak. I-rebat lang ho natin itong si uncle ninyong si Mike. Dahil meron po akong napuna sa kanya. Itong banat niya kay Pangulong Duterte at dipinsa naman niya kay Dayunyor. Sure na sure ako na peking balita po itong kanyang isiniwalat. Fake news ika nga. Sa totoo lang, mahirap ho dipinsahan si Dayunyor. At mahirap din ho banatan si Pangulong Duterte. Kaya itong mga to, mga attack dog ng mga Marcoses ay wala na. Kahit mali ang kanilang birada ay pilit ho nila nilalabas sa kanilang mga social media. Na parabang nagmukhang tanga na ho sila dito. Lalo na po itong si Mike Abe, journalist for 36 years, pero ganito ang kanyang mga sinasabi. Pakinggan po natin ang kanyang birada kay Tatay Digong at dipinsa naman kay Dayunyor. Balikan natin ng iba. Ano ba ang ibig sabihin nitong controversial na gamot? Ayan na, mga doktor, medical practitioner, pakitulungan nyo may paliwanag ito sa ating mga mamamayan. Ano ba yung Pentalin? Pentalin. Pentalin. Alam nyo sa Amerika, sa pag-aaral, Center for Disease Control and Prevention daw po sa Amerika, ito po yung napakatinding gamot. Ano? Ano ang sabi? Bakit? Bago natin ipagpatuloy, hindi po ako medical practitioner ha. Kasi ni-research ko yung sinasabi niyang Pentalin. Hindi naman Pentalin yung lumalabas. Fentanyl po. Pareho lang ba itong Pentalin at fentanyl? Kasi yung version ni Mike Abe, Pentalin, hindi fentanyl. Fentanyl po yung sinasabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ginagamit niya bilang isang pain reliever. Correct me if I am wrong, kasi yung sinasabi niya po ay Pentalin. Tuloy ho natin. Pinaghalong droga ito tulad ng heroin at saka cocaine. So napakatindi pala niyan. Pero sa Pilipinas, parang legal ito kasi inapruba na pala ito ng Food and Drug Administration kamakailan. Hindi lang ho parang legal, Mike Abe. Talagang legal po yan. Prescribed by doktor po yan. Legal po ang pag-resita ng fentanyl. Pentalin po sabi niya sa isang pasyente na nakaranas ng sobrang sakit ng kanyang katawan. Legal ho, hindi ho parang legal. Legal po talaga yan, Mike Abe. Na pwedeng gamitin para ho panlaban. Yung tinatawag na, anong tawag dyan? Pain reliever. Pagka kayo may nararamdaman na sakit, kung ano man sakit naramdaman ninyo, uminom daw kayo nito, gumamit kayo nito, mawawala yung sakit. Kahapon po ang Pangulong Marcos, bago nagpunta ng Taiwan, hindi po daw. Talagang totoo po yan. Kahapon po ang Pangulong Marcos, bago nagpunta ng Taiwan, tuloy, ng Vietnam, na ambush interview sa airport sa Pentalin. Pentalin na naman. Dahil inamin na daw po ng dating Pangulo kan sabi ng Amerika, heroin at cocaine yan. O sino ngayon gumagamit ng gamot? Sino ngayon ang gumagamit? Although sabi ng Food and Drug Administration ay ito illegal. O paano ngayon yon? Okay. Alam niyo po, Mike Abe, yung parang sumay-sumay yung dating mo eh. Na sino ngayon ang gumagamit ng drugs? Yung kay Tatay Digong, prescribed by doctors ho yan. Yan ay pain reliever po. Na para bang gusto mong i-connect sa pulburon? Wag na ho. Malayo po yung ribat ninyo. Prescribed by doctor dahil merong mga nararamdamang sakit si Tatay Digong. At hindi mo po pwedeng sabihin na si Tatay Digong ay gumagamit po ng pulburon. Gamot ho yan. Prescribed by doctors. Hindi mo po pwedeng batuhin si Tatay Digong ng ganyan. Tuloy natin yung sinasabi niya. Simple lang sumagot si Pangulong Marcos pero malalim. Tapos sasabihin, Mr. President,
Ano po inyong masasabi na kayo daw po ay gumagamit ng drugs, illegal drugs? Tumawa na lang Pangulo, sabay talikod. Ano ang ibig sabihin nun? Huwag na natin pag-usapan, garbage yan. Huwag natin pag-usapan, hindi totoo yan. Yung pag-iwas po ng sagot ni Dayunyor patungkol po sa pulburon, natural, hindi niya sasagutin yan, Mike Abby, dahil pag sinagot niya, baka magkamali ho siya ng sagot. Dahil alam niya, merong basihan iyong birada ni Pangulong Duterte. O heto, pakinggan natin yung sunod niya na birada na pagdipinsa niya kay Dayunyor. Tungkol ito sa drug test. Sige nga, pakinggan po natin. Kasi alam nyo kung, para i-recall lang natin, noong 2022, before election, naging issue na ito, nagpa-drug test ang noon ay Bongbong Marcos, now President Marcos. Ano ang resulta doon sa drug test sa NBI at PDEA? Negative. Okay. Ano daw yung resulta sa drug test sa NBI at PDEA? So, ibig sabihin, PDEA ang nag-drug test kay Dayunyor? PDEA at NBI, yung sinabi niya, PDEA at NBI. Ano yung resulta ng drug test sa PDEA at NBI? Tuloy natin yung birada niya. Kung yung magugunita, si dating Executive Secretary, Vic Rodriguez, siya pa yung nagdala ng record sa PDEA, ipinareceive yung negative drug test. So, ibig sabihin, before election, negative ang ating Pangulo. Ayan sinabi ho ni Duterte nung kailang prayer rally, di ba? Before election, noon hanggang ngayon, hindi naman pala totoo. Tapos sinundan po ng COMELEC tuloy, ng PDEA at PNP, wala nga silang record. Paano ngayon yan? Di ba? Sablay, fake news, paninira na naman ito. O ngayon, saan tayo maniniwala? Sa drug test result? Siyempre. Or dun sa statement ng mga taga Davao o yung statement ng Pangulo sa ambush interview kahapon? Okay. Unahin po muna natin yung sinasabi niya. Saan ba tayo maniniwala? Sa PDEA na sinasabi daw wala sa record? Unang-una po, Mike Abby. Sinabi po yan ni Tatay Digong kagabi. Na siyempre, alangan naman magladlad ang PDEA na ikaw, Dayunyor, nasa narcolist ka. Sino bang tanga na PDEA na tatablahin yung isang presidente? PDEA lang eh. Appointed ka lang ng presidente. Puprotektahan niya si Dayunyor. Saan ba kayo maniniwala? Kay Dayunyor, kay Tatay Digong? Siyempre, kay Tatay Digong. Dahil si Tatay Digong galit sa mga durugista. At totoong may malasakit sa bayan. Ngayon, yung sinasabi mo na drug test umano sa PDEA at NBI, hindi po drug test ng PDEA yan, tol. Narito po yung drug test na yan ay drug test po. Galing po yan sa Department of Health St. Luke's Medical Center, Global City. Galing po yan sa St. Luke's, hindi po yan sa PDEA. At mantakin nyo po, tingnan nyo po sa kanan, yung pizza po, November 22, 2021, at ang oras. Mantakin mo yung oras. Mike Abby, ito ba yung totoong drug test ni Dayunyor? 12:15 ng tanghali po, nagpakuha po siya. So ngayon, yung resulta, tingnan mo, anong oras? 12:17.54. Grabe. Ang lupit ng drug test po, Mike Abby. Mantakin mo, hindi umabot ng 3 minuto, ay nagkaroon na agad ng resulta. Yung drug test ni Dayunyor na sinasabi mong negative nga ho sa pulburon. Ano yan? Sobrang magic po, mga kabistak. Kaduda-duda po yung resulta na yan. Bakit ganun kabilis? Hindi umaabot po ng 3 minuto ay may resulta na agad sa sinasabi nyo pong drug test, Mike Abby. Hindi ako medical practitioner. Pero siguro alam po ito ng mga midtech, no? Na yung pinakamabilis umano na drug testing result ay minimum of 9 minutes per release. 9 minutes, ha? Pero ito kay Dayunyor, wala pang 3 minuto. Meron ng agad resulta na negative umano sa cocaine. Mantakin mo, 12:15 yan eh. Tapos ang result,
12.17.54 PM, wala pang 3 minuto. Oh. Pag iingkod ang pangalan, pipicturean ka pa, biometrics ka pa, kakain na agad yan ng ilang minuto, 2 minuto. Tapos titesting ka pa, mga 5 minutes. Tapos meron pang client consent at tagging, 2 minuto. Oh, kung titingnan mo, 9 minutes, pinakamabilis na resulta ng drug test na ito. Pero anong nangyayari? Bakit ganun kabilis? O, siyempre, magic sarap. At yung sinabi ni Mike na PDEA, fake news. Ito po yung sinabi namin sa inyo. Mahirap po talaga ipagtanggol si Da Junior. At mahirap din po banatan si Tatay Digong. Ngayon, Mike Abby, sino po ang nagpapakalat ng fake news? Di ba ho kayo? Maling-mali ho yung sinabi ninyo na PDEA po ang nagkuha ng drug test ni Da Junior. Galing po yan sa St. Luke's. Yung resulta, napakabilis eh. Wala pang 3 minuto. Ano ito? Magic sarap? Naniwala agad kayo doon? Sa testing na yon? Aba, para maliwanagan tayong lahat. Sige nga, pulburon test po. Live na live, sa Lunita, sabay sila ni Tatay Digong. Dugo ang kunin, kundi buhok. Live na live. Simula ng umpisa, hanggang sa paglabas ng result. Walang pikitan, nakatutok lahat ng mga kamera. Live na live.